Okay, praise God. Purihin po ang Panginoon. Dadako na po tayo sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. And ituloy po natin ang aklat ng Ezra. We are in the book of Ezra chapter 3. So, natapos po natin last Sunday, yung pong joyful worship was restored during after 7 months na yung mga remnants ay nakabalik sila sa Jerusalem upon the repatriation order of King Cyrus of Medo-Persia. Alam naman natin ang istorya. Ang Israel was captivated by the Babylonian Empire for 70 years. And after Babylon ay natalo po siya sa Medo-Persia. So, natalo po siya at pumalit si King Cyrus. Alam naman natin yung panaginip noon ni Nabucodonosor, yung isang statue na ang ulo ay gold, tapos pababa ng pababa hanggang maging silver, bronze, hanggang maging clay, iron. Yun po ay yung 4 na kingdom na naghari at talagang naging kwan sa buong mundo. This is the Babylonian Empire, then the weakest one. Sumunod yung mas mahina na, yung Medo-Persia. Then after Medo-Persia, the Grecian Empire. That's why if you look to the world history, mayroong mga, during the time of the Grecian Empire, doon lumabas si Alexander the Great, yung mga yon. And then after that, the Roman Empire. And that is the time of Jesus Christ. Doon na po. Okay, so makikita natin na nagkaroon ng repatriation and then pinabalik ang mga remnants of Israel to Jerusalem with the purpose to rebuild the temple. Kasi nasira yung templo ng Jerusalem that was built by Solomon. Yung pong Solomon's temple na binilt po, na pinangarap ni David na binilt ni Solomon ay nasira during the captivity. Talagang dito po, kinuha nila yung mga ibang mga remnants at ipinunta sa Babylon. Now, sila po ay nagkaroon muli ng pagkakataon na bumalik sa kanilang bayan. And the first thing that they do is, yung isinet nila yung restoration. At ang unang na-restore ay yung pong altar. Yun ang napag-aralan natin last Sunday. So the altar was first built. It is not the foundation of the temple, but the altar. Kasi napakahalaga sa kanila ang altar because it is a place that they offer burnt offering to the Lord. They offer their thanksgiving to the Lord. They offer their worship. So napag-aralan natin na napakaganda po na sa ating mga buhay, ang una pong mga ay yung altar ng pagpupuri sa Panginoon. Yung altar po ng pagbibigay pagsamba sa Diyos. And that altar must be built in our lives kasi yun po ang napakahalaga. So makikita natin na na-built po yung altar and then all the peace of the Israelite was being restored. Na-restore po lahat. Lahat ng mga piyesta nila. Kasi parang nangyari ngayong pandemic. Na nung pandemic, na-stop lahat. Oo. Ngayon, unti-unting bumabalik. Dito naman, na-stop for 70 years. Na-stop yung mga pagdiriwang nila ng kanilang mga kapistahan. At yung muling naibalik, na-restore lahat. Na-restore po yung mga pagsamba nila, yung pag-aalala nila ng kanilang mga feast. Yung piyesta kasi sa mga Israel, it is a memorial and it is a worship to the Lord. And as the altar was built, ay na-restore na po ang kanilang joyful worship. That's why they have now the so-called joyful worship, because joyful worship means it is worshiping God from the bottom of our heart in spirit and in truth. Now, pagkatapos po noon, punta na po tayo sa ating aral ngayon. Okay, na-restore na po ang joyful worship. Now, after that joyful worship, the temple was restored. Okay.
Open your Bible to Ezra, okay, chapter 3, verse 8 to 9. Yung una, pinag-aralan natin yung Ezra, chapter 1 to 7. Ngayon, idugtong natin, Ezra, chapter 3, verse 8 to 13. Okay. At maaari bang salit-salitan tayo sa pagbasa nito? Okay. Esdras, sa Tagalog, Esdras, chapter 3. Okay. Basahin ko po yung verse 8. Okay. Verse 8. Nang ikalawang taon, nang ikalawang buwan, nang ikalawang taon mula nang makabalik sila sa Jerusalem, pinangunahan ni Zerubbabel ang anak ni Sitiel at ni Jesua, anak ni Josadak, ang pagtatayo ng templo. Katulong nila ang mga saserdote, Libita, at lahat ng nakabalik sa Jerusalem mula sa pagkabihag. Ang mga Libitang mula sa 24 na taong gulang pataas ay hinirang na mga siwa sa pagpapagawa. Okay, verse 9, pakibasa. Okay. Verse 10, nang mailagay na ang pundasyon ng templo, ang mga saserdute ay nagbihis ng hustong kagayakan, hinipan nila ang kanilang mga trumpeta bilang pagpupuri kay Yahweh, habang tumutugtog ng pumpyang ang mga Libitang anak ni Asap. Ito'y ginawa nila bilang pag-alinsunod sa tagubilin ni Haring David. Verse 11. Verse 12, ngunit marami sa saserdute, Libita, puno ng sambahayan ng matatandang nakakita sa unang templo ni Yahweh ay napataghoy ang karamihan sumisigaw sa galak. Sabay-sabay po tayo sa 13. Ano pat, di magkamayaw ang hiyawan, hindi na malaman kung alin ang hiyaw ng kagalakan at kung alin ang panaghoy. Dinig na dinig sa malayo ang kanilang hiyawan. Purihin po ang Panginoon. Now, the temple was restored. After 2 months, di ba? 7 months. Okay, kwento natin, no? 7 months na nandun na sila, nakatira na sila doon, nakabalik na, sinimulan na nilang i-restore ang temple. At ang una nilang binilt ay yung altar. 2 months sa ikalawang taon. Ayan, 2 months sa ikalawang taon. Sa ikalawang buwan ng ikadalawang taon. So, ibig sabihin, 7 months para natapos na nila yung 3 buwan. Okay? Hindi, 5 buwan. Sa ikalawang buwan, sa ikalawang taon ng kanilang pamamalagi doon, ay sinimulan na nila yung pag-build ng building. At ang leader dito ay yung si Zerubbabel din at si Jesua. We have studied last hour sa ating pag-aaral noon na si Zerubbabel is a political leader from the tribe of King David. Okay? And Jesua is from the tribe of Aaron. It is the spiritual leader. So makikita natin na sila po ay nagpasimula na. After the altar was built and the joyful worship was restored, doon na po namunga. Di ba sa last na segment natin, sabi nila, na-encourage sila
they are encouraged to begin the restoration of the temple. And this is the result of their worship to the Lord. This is the result ng kanilang buong kagalakan pagpupuri sa Panginoon. Nagkaroon na sila ng concern. Nagkaroon na sila ng enthusiasm na muling talagang ibangon ang temple. And through the leadership of Zerubbabel and Jeshowa, kasama ng mga Levita, mga high priest, saserdote, ng mga Levita, at lahat, sabi niya doon, ng mga remnants, yung mga bumalik doon sa Jerusalem, ay nagkakaisa silang sinimulan ang templo. Purihin po ang Panginoon. And kinuha na nila, there is a division of work. And the division of work ay inatasan ang mga Levites. The Levites has been tasked, okay. May mga supervisor, okay. Mga supervisor po na inatasan. Mga ibig sabihin, mga ngasiwa sa paggawa ng templo. Kung baga sa construction, ito yung mga engineers, di ba? Mga siguro may mga engineers, mga iba't ibang klase ng engineer kasi sa isang napakalaking construction, may supervising engineer, may safety engineer, may plumbing engineer, madaming nangangasiwa nito. May electrical engineer at kung kailangan may mechanical engineer pa sa isang mga construction firm. So makikita natin. Kaya nga yung mga ibang malaki, may iba yung safety, iba yung marami. So dito makikita natin ang inatasan ay na mga ngasiwa sa paggawa ng templo ay ang mga Levita. They are the Levites. Verse 8b. Basahin natin. Nandiyan na po. Sa 8, sabi niya, okay. Pagkatapos mo, at kanilang, okay, saan ba? Okay. Zerubbabel at ang pagtatayo ng templo, katulong nila ang mga saserdote, Levita, at lahat ng nakabalik sa Jerusalem mula sa pagkabihag. Ang mga Levitang mula 24 na taong gulang pataas ay hinirang. Bakit 20 dito sa Good News? Tingnan natin sa King James sa English. Okay. 20 years old yung kanin. Okay. At 20 year of age and older, sabi sa English. Tingnan natin bakit nabago yung magandang balita. Okay. Ezra chapter 3. Tingnan natin sa Amplified Version. Okay. 8. In the second year of their coming to God's house at Jerusalem, in the second month, Zerubbabel, the son of Shealtiel, and Jeshowa, the son of Josadak, made a beginning with the rest of their brethren, the priests and the Levites, and all who had come to Jerusalem out of the captivity. They appointed Levites from 20 years old and upward to oversee the work of the Lord's house. So nag-appoint na sila, ang mga edad, may qualification. Edad 20. Okay. 20 po yung mga edad po. Okay, itong mga Levites were member of the tribe of Levi. Just to review, member po ito ng tribo ng mga Levi na na-assignan doon sa pagtatrabaho sa templo. Okay, they are assigned to do the job, to do the work in the temple. Sila po ang mga sila po yung mga tumutulong sa mga priest, sa mga saserdote sa gawain. Kung baga, sa mga workers sa temple of the Lord. Mga worker po sa religious work. Sila po ang may nakatalaga rito. Noon, may mga qualifications sila. Noon, 30. Before the captivity, 30 years old ang maging Levites to serve in the temple. Hanggang naging 25. Ngayon, dito after the captivity, ay naging 20 na. And they are appointed
to supervise the work. So, nag-supervise na sila ng kanilang mga gawain. So, ito po yung mga supervisor. Mga ngasiwa sila. Sila po yung magtitingin kung paano gawin yung temple. Okay, so ito po yung mga siwa. So, tignan po natin. Now, maliban doon, ay nagpangalan pa rin sila ng mga, may tatlo sila, tatlo po na grupo ito. Okay, tatlo po na grupo itong mga Levites na ito. 3 groups of the Levites are named. The first was Jeshoa. Itong Jeshoa ito ay iba rin sa Jeshoa yung una. Yung Jeshoa the priest, iba po at Jeshoa the Levites. So magkapangalan, kumbaga tukayo sila. Ngay, magkatukayo, maraming magkakapangalan, di ba? Ako nga po, may kapangalan ako. Sa Facebook, pangalan niya, Rumi Pader. Rumi Pader din ako. Kaya minsan, may nagkakamali na mag-send sa akin ng message na sinan niya Rumi Pader. Sabi niya, Pastor, sabi niya, nasaan ka ngayon? Nandito kami ngayon sa Puro Magsinggal. Nasaan ka na? Sabi ko, bakit ako papunta? Pero firstborn din yun ha. Sabi, bakit ako pupunta sa Puro Magsinggal? Dito, wala naman akong schedule sa Puro Magsinggal. Tapos, ano pong mayroon sa Puro Magsinggal? Sabi ko naman, di ba district meeting natin ngayon? Ay, hindi po. Ang district meeting po ay sa sa date pa na ganito. So, ay tapos, ay, na-miss pala. Sorry po, Pastor. Si Pastor Pader po ito ng Pangasinan District. Kasi, yung magkapangalan. Kaya dito, magkapangalan din. Jeshoa, the Levites, and Jeshoa, the priest. Itong Jeshoa, the Levites, siya po ang naatasan na mamuno kasama ang kanyang mga anak. Yan. At mga kapatid. So, ito yung isang grupo. Silang mga ngasiwa. Tapos, yung pangalawang grupo naman ay ang mga, the second group ay si Kadmiel sa verse 3, verse 9. Kadmiel, ang gaganda ng pangalan nila, no? And Jeshoa with his sa verse 9, with his sons and his kinsmen. So yun ang una. Kadmiel and his sons of Judah, together with took the oversight of the work men in the house of God. Okay. So makikita natin, ito po yung mga pangalawang grupo. Ang pangalawang grupo si pangalan niya, Kadmiel. Okay. Kasama yung mga anak ni Judah at sila yung mag-oversight sa gawain sa templo ng Diyos. So may assign sila. Then, ang pangatlo ay so verse 9, sino yung pangatlo? Si Henadad. Okay. Okay. Ang pangatlo ay si Ezra name also the name of third group, the son of Henadad with their sons and their brethren and Levites. Okay. So makikita natin tatlong grupo. So mayroon ng division of work sa paggawa sa templo. So makikita natin na may pagkakaisa sila at bawat isa sa nila ay may nakatalagang gawain. Okay. So to cut the story short, dahil maganda po yung rapport nila at pagkakaisa nila sa paggawa ng gawain, ang kaslano ado tagtrabaho kat kwakit. Naduma ka nadugtrabaho ko babas city magapuanan kung minsan. Kasi mas maraming istoryahe. Di ba? Pero kung kaunti ang bilis, at yun sa atin. Pero sa kanila hindi. They have assigned work. Okay. So, ganyan po talaga ang trabaho ng Panginoon. May kanya-kanyang gawain. Amen? Kaya nga po kahit si Jesus Christ, okay, pwede natin apply konti, no? Kahit si Jesus Christ, when He set up the church, He give gifts and ministry gifts. That's why mayroong fivefold ministry. May apostle, yung apostle ay siya po yung magsisimula ng gawain. Mayroong pong evangelist, mayroong prophet, mayroong pastor, mayroong teacher. At kung titignan mo yung sinasabi sa verse 11, punta ka ng 12, sabi niya, para sa ikasasakdal ng mga banal. So, there are works. So, sa atin sa church talagang mayroong pastor, mayroong teacher, mayroong mga deacon,
Purihin po ang Panginoon. Amen? At hindi lahat ng deacon ay pare-pareho ang kayang gawin. Okay. May kanya-kanya silang kakayanan. At pati mga pastor. Kaya wag mo, ay mas magaling si ganito. Na para bang pag napunta ka sa isang church ay hindi kagaya yung pastor na inatinan ko sa syudad. Kaya doon na lang ako atin. Doon na lang ako sa Kasi maraming mga Kristiyanong ganon, ang active, ulitin ko ulit, napaka-active sa syudad. Pagdating sa barangay, ayaw nang umaten. Para bang, ano kaya ang isip nila? Barbaryutik? Ano bang pagkakaiba ng Diyos sa syudad at Diyos sa barangay? Di ba? Yung Diyos na pinupuri nila doon, siya din ang Diyos na pinupuri natin dito. Kung talagang pagpupuri ang hinahanap mo sa Panginoon, saan ka man? Amen? Ako nga po, pag nataon na nasa isang lugar ako, gaya po nung minsan umatin ako ng General Assembly ng National Confederation of Cooperative, inataon sa Sunday. Itong susunod na Mayo, nataon na naman ng Sunday, Sister Stacy, ikaw yatang pupunta. Okay. Alam nyo ba na nataon sa Sunday? At yung Sunday ng morning mass ang gagawin. Sabi ko, sana ko maghahanap ngayon. Naghanap ako ng church na inatinan ko. Wala akong mahanap na Assemblies of God. Sabi ko, walang firstborn dito sa Iloilo. Kaya dapat maghanap ako. Dapat Assemblies of God o Puro Square. Wala akong mahanap. May nakita ako. Victory. Matin ako sa Victory. So, nagpuri ako sa Panginoon doon. I worship the Lord. Okay? And I enjoy because it is not the name of the church na pinuntahan ko. It is Christ to be glorified in my life. Amen? Ayan, nandun ako. So, I attended. Tapos, first timer, sabi nila, first timer, but I am already a Christian. In fact, I am a pastor, sabi ko. Kasi pag naranasan ko na may inatinan ako sa Manila, may pagsusulatan ka doon, first timer, pumunta ako sa first timer. Nilagay ko sa first timer, tapos tinawag nila lahat ng first timer, tumayo naman ako, tapos may nag-assist sa akin, ipinunta ako sa isang booth, isang kwarto, tapos in-evangelize ako. talagang siniran ako ng gospel. Sabi ko, ganito palang ginagawa nila pag may first timer, mayroong naka-assign na magkukan. Then sabi nga, brother, sabi niya, gusto mo bang tanggapin si Jesus Christ bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay? Brother, tinanggap ko na siya. In fact, ako na ay binago ng Panginoon. Kristiyano na po ako. At hindi na po ako Kristiyano, tinawag din po ako. Pastor po ako. Ay, pastor, bakit kasi pumunta ka sa first timer? Kaya in-evangelize ako. Pero maganda rin kasi I learned a lot. Kasi nga po, maganda rin na gano'n. Pag may first timer, mayroong naka-assign sana na, halimbawa, alam mong first timer yon, yan, mayroong naka-assign na pupunta. Sister, gagabayan siya, sishiran siya. Di ba maganda rin ng gano'n? Di ba? So, natuto na ako. Nang umatin ako sa ganun po. Kaya pag may pinupuntan ako, I see to it na yung Sunday, kahit na nung church, basta kapareho, pupunta ako. Because it is not the church itself, it is not the pastor who will be preaching, it is not the way of worship, but it is my spirit who will worship God. Amen. Amen. So, napakaganda na tingnan natin. Tingnan natin yon. So, mayroong kanya-kanya. Kaya wag niyong pagkukumparahin. Ay, mas maganda yung pastor doon, mas magaling. Kaysa dito, hindi po. Kung saan ka itinalaga ng Diyos, doon ka, purihin mo ang Panginoon. Amen. At kung napunta ka sa isang lugar, nandun ka nga, di maghanap ka ng church na doon ka magsamba at magpuri. Purihin mo ang Panginoon. Amen. Ganun po yun. Hindi po yung pipili ka pa. Tapos pag naborn again ka doon sa, halimbawa, naborn again ka sa Hong Kong. Hong Kong, no? Sa Hong Kong, very active sila kasi talagang yun ang kwan nila eh. Hindi lang talaga kwan. Yun na talaga yung libangan nila kasi nahuhumsik sila. Kaya nandun na lang sila kasi nandun yung mga kapwa nila Pilipino and being homesick, para labanan yon, nag-busy nilang sila sa gawain ng Panginoon. Yan. Kaya very, very active sila. Pagdating dito sa Pilipinas, yung mga active, hindi makapunta sa church.
Di ba? Yun ang observation. Bakit kaya? Kasi nga, para bang sa tingin nila, church lang yan sa barangay. Purihin pa yun, church nga sa barangay, aircon naman. Amen. Amen. Okay, purihin mong Panginoon, di po ba? Church ka sa barangay, ang gagaling naman ng mga musicians natin kasi they gave their talent to the Lord. Yun po kasi para bang kakaiba pag carpeted. O sige, ipakarpet din natin ito kung kaya natin. Diba? Carpeted yung church. Oo nga, parang libangan. Hindi, oo nga, kaya nga, it is a matter of the heart. Anumang klase yung simbahan, anumang klase yung building, okay? Kahit kugo niyan, ang importante yung puso na nagpupuri sa Panginoon. Amen. Sa Mindanao nga, alam niyo po ba sa Mindanao, nung pumunta po ako doon, may church ako na binisita doon. Yung mga church, yung mga mag-church, manggagaling pa sa mga ibang bundok, naglalakad pa. Purihin pong Panginoon, pupunta lang sa church. Dito sa Pangasinan, alam nyo, sa lahat ng distrito ng Filipino Assemblies of the Firstborn, Pangasinan District, ti kananamayan nga distrito. Apay, lugan amin. Wala kang aakyatin na bundok na church. Wala. Sa Pangasinan, wala. Name it. May makita ba kayo? Pastor, sa mga taram. Oo, may church sa mga taram na nasa Kakawitan, mga taram. Medyo malayo po yun. Malapit sa bundok na talaga. Sa bundok talaga. Malapit sa daang kalikasan. Pero, hindi po sa distrito ng Pangasinan na yon. Nasa district ng Sepla. Kasi mas malapit sila doon. Pero sa distrito ng Pangasinan, name it. Mayroon ba? Okay, mahirap bang pumunta sa Agno? Madali. Di ba? Nakakarating doon kahit yung four wheels mo ay sports car na mababa. Makakarating doon. Mahirap bang pumunta sa Makalang? Hindi, highway nga eh. Punta ka sa Central. Mahirap bang pumunta doon sa San Jacinto? Hindi, ang ganda nga. Madali lang. Malapit lang sa highway. So, puro sasakyan. May mga churches tayo sa ibang distrito. Kailangang hindi makakarating sa sasakyan. Maglalakad ka pa. Pero, kaya nila. At it is not a matter kasi yung lugar eh. Basta nandun ang presensya ng Panginoon na nagpupuri-puri mo ang Panginoon. Amen? Amen. So, nagkaroon po sila ng, wag po natin pagkukumparahin. Lahat may division of work. At wag mo ring sabihin, sana kagaya ko si Brother Juan. Kaya ko si Brother na ganito, magaling siyang magturo. Kagaya ko sana si Brother na magaling kumanta. Kapatid, mayroon kang sariling kakayahan na kaya mong gawin sa gawain ng Panginoon. Amen? Ang kailangan lang, i-ikon mo kung ano. You volunteer yourself. Hindi mapasin, Pastor. Pwede bang ako ay sumayaw para sa Panginoon? Hindi sumayaw ka. Puri mo Panginoon. Amen. Volunteer yourself. Hindi kasi, Pastor, wala nang kapapansin. Hindi nga napansin yung talent mo. Ikaw nang magpapansin. Amen. Ako nga, kahit hindi ako talentadong umawit, gusto kong umawit eh. Di ba ganun lang yun? Kaya lang, kung talagang hindi mo naman gift, hindi mo talent, huwag mo nang ipilit. Kasi nga, kaya mo tagkanta, hindi ka mo talaga makakanta, kung nagkanta ka, agdanoy ka mat. Kaya't maglilingkod, isusuko ang lahat. Kung di pa nagkanta, kaya't maglilingkod at isusuko ang lahat. Kung namjay ka, declamation na yun. Hindi na kanta, di ba? Huwag mo nang ipilit. Katuri kasano ka pa nang itunom ka sa balit tuno na, huwag mo ipilitan. Okay? Nung may tunom, ay praise the Lord. Amen. Be involved. Ano man yung kaya nating gawin. Maliit man yan o malaki, nakaka-contribute yan sa gawain. Now, this 3 group was divided into 3. At alam nyo po ang nangyari. After that,
they laid the foundation. Okay. So ito na po, nailid nila yung foundation. So the supervisors, nailid nila yung foundation in verse 10 to 13. Okay. Nailid nila yung, okay. Nailagay ba dyan? Ayan lang. Wala. Okay. Okay. Next. Meron ba? Okay. Ewan ko, nailagay ko. Ayan. The foundation was dedicated. Dinedicate na nila, ha? Dinedicated na nila. Tignan ninyo. Hindi pa po natapos. The building was not yet completed. Ano lang ang natapos? Na-laid nila yung foundation. Open your Bible to verse 10 to 13. Okay, tignan po ninyo. And when the builders laid the foundation of the temple of the Lord, laid the foundation, anong ginawa? The priests stood in their basement with trumpets, and the Levites, son of Asaph, with their cymbals, to praise the Lord after the order of David, king of Israel. They sang responsibly, praising and giving thanks to the Lord, saying, For He is good, for His mercy and loving kindness endures forever toward Israel. And all the people shouted with great shout when they praised the Lord, because the foundation of the house of the Lord was laid. Pundasyon pa lang ang nailagay. Hindi pa natapos ang templo. Pero alam nyo, ang ginawa nila, nag-rejoice na ang mga musicians. Amen. Hindi pa natapos, pundasyon pa lang. Tingnan ninyo po. Agad nagdamit yung mga pare, yung mga saserdute ng kanilang basement, yung mga damit nila. And then, pinatugtog na nila ang kanilang mga trompeta. And responsibly, sabi doon, they sing to the Lord. Purihin po, they praise God. Ano nga na makikita natin dito? They firmly believe that as the foundation was laid, God is faithful. He will finish what they have begun. Purihin po ang Panginoon. Amen. Ang Diyos ang magtatapos ng kanilang sinimulan. Kaya sabi niya, tingnan ninyo yung wordings nila. Okay, hindi na nila hinintay. Okay, so tingnan natin yung musical instrument. Okay, na ginamit nila. Okay, basahin natin. Yung sinabi nila, they sang responsibly, verse 11, praising and giving thanks to the Lord, saying, For He is good, for His mercy and loving kindness endures forever. After they have been captivated, after they become slave, after they came back from captivity, bumalik sila sa ruin na God's house, the temple, na sirang-sira. Ruin ang lugar ng Jerusalem, bumalik sila. Na parang devastated na. Pero alam nyo, nung may tayo nila yung altar sa aral natin nakarang linggo, they joyfully worship the Lord and they restore all their kind of worship. All their peace, yung piyesta nila. And after that, they're encouraged to build the temple. At kung titignan natin, pundasyon pa lang. Nagsaya na sila. Bakit? Nakita na nila ang kagandahan, kabutihan, kaluwalhatian, kadakilaan ng Diyos. Amen. Kaya tayo po, in application, wag na nating hintayin. Sakto lang dayaon, ikanak ni Apo Diyos, ti sangaribo. No 100 lago. Kunti lang. Kapatid, small or great, thank God. Amen. Amen. Nagdumang kami, kung minsan kasi gusto natin malakihang blessing. Hindi mo ba alam yung paggising mo sa umaga, blessing na rin? Kahit paggising mo, napakaraming problema kang, pagmulat mo ng mata, may problema ka na. Okay? Natulog ka, may problema ka. Pero nakatulog ka pa rin ng mahimbing. Purihin mong Panginoon. Hindi ba kabutihan ng Diyos yon? Nagising ka ng umaga.
Dapat mo lang yung problema. Pero, to the fact na nagising ka pa. Di ba kabutihan na yun ng Panginoon? E pagharap mo sa pagkakainan, meron ka pang pandesal with matching itlog na palaman. Ano pang hahanapin mo? Gusto mo pa ba na ang almusal mo, ham and egg? Eh kahit sa mga maliliit na bagay na yon, pagpapala na yun ng Diyos. Amen. They laid the foundation, they already, thank God, hindi pa tapos. Ang dami pang gagawin. Pero to the fact na na yun, ay nasimulan na. Alam niyo po, kaya nang nagkwento ko sa inyo, di ba, yung church natin sa, gusto ko nga bisitahin, kaya lang, kung kailan ko may bisita. Alam niyo yung church natin sa Labuan? Ang saya-saya ng pastor wala pang naitiwapatay yung church. Sa bahay pa lang, pero ang saya-saya niya na. Bakit? Sabi niya, pastor, sabi ni sister, nakausap ko rin yung sister, we are willing to give the lot. Nakanda raw silang ibigay yung lote para sa gawain ng Panginoon. Basta may saayos sa mga papeles, pastor, bibigay namin yan para sa gawain ng Panginoon. Amen. Wala pang pinangahawakan. Masaya na. Bakit? We know that God is moving. Amen. Kaya sa buhay mo, halimbawa, okay, individually, i-apply natin. May sakit ka, ipinag-pray ka, hindi ka kagad gumaling. Pero, naramdaman mo yung presensya ng Diyos. Pag naramdaman mo yon, He will completely heal you. Amen. Ganun yun. Kaya, mga kapatid, tignan natin, ano yung response ng mga people in 11? Okay, anong response nila? Okay. Ang response nila, His mercy. Sinigaw na nila. At alam niyo po, all the people shouted with a great shout. Sumigaw sila ng malakas na sigaw. Amen. Doon mabaintay pa yung agpukaw. Praise the Lord. Hallelujah. Nung makigtot ka, ay, kabalyo. Nagpigsam ng ipukaw, kabalyo. Wan, nga mapay na yung para kiniapo Diyos kat. Hallelujah. Sumisigaw na nga yung precious na morsula. Hallelujah! Hallelujah. Katurturog ka pa'y. Nga nasimbangpot, di artista. Dumating si Cardo Dalisay. Nakabarong. Yung sigaw mo talagang, ay! Idol! Idol! Diba? Eh, sa expression ng mga kabataan, Lodi! Lodi! Diba? Nung kampanya, kung makasigaw kayo, iba't ibang kasigaw ninyo, di ba? Di ba iba-ibang mga sigaw ninyo? BBM! Wow, sumisigaw pa kayo. Sikat-sikat. Tapos, kung ano sinigaw nyo? Sinigaw nyo, labanan. Pogi! Guwapo! Eh ngayon, hindi man lang may sigaw ang pangalan ni Jesus. Di ba parang kung minsan, titignan nyo ni sila ito. Nung marinig nila yung mga awitan, the response of the people, they shouted, the greatness, the goodness of God. At sabi ng ating Bible, hanggang verse 13, mababasa nyo doon, narinig ng lahat. Kahit yung mga nasa malalayo, kahit yung mga kalaban nila, narinig yung kanilang sigaw. Hallelujah. Amen? God is good. God is good. Kaya nga po, they rejoice and the response of the people in Ezra ay makikita natin. Talagang nagpuri sila. So, tingnan ninyo joyful worship has been restored. The temple was being, hindi pa na, bibiyakan. The foundation had been laid. Purihin pong Panginoon. Pero alam nyo ba na halo-halo yung sigaw nila? Sa 11 to 13? Yung mga iba, talagang yung mga kabataan, talagang sumigaw na sila ng kagalakan. Pero alam nyo, ito yung mga may sentimental value. Yung mga matatanda na nakakita the greatness and the beauty of the original
temple that was built by Solomon with this splendor, alam niyo, sila ay nalungkot. Mabasa natin si 13, di ba? They lamented. Ngunit yung lamented nila, na overpower, many are shouting with joy. Kaya sabi, sabay na yung sigaw. Hindi mo na ma-identify kung sigaw ng pag-iyak o panaghoy o sigaw ng kagalakan. Naghalo-halo na. The lesson that we can learn this in application of our life, mga kapatid, wag na nating tignan pa yung nakaraan. Malulungkot lang tayo. Yung mga failures in the past, bakit ang ganda ng buhay ko noon? Bakit ganito na ako ngayon? Ganit yan ka na ngayon, live faithfully and joyfully with the Lord. Amen? Yung mga nakaraan na, may babalik mo pa ba? Hindi na. Kaya nga may awit, kung may babalik ko lang, hindi nga eh. Kaya regrets na lang. Sana, ang sinagot ko na lang noon ay si ganito. Hindi na lang sana siya. Sana si ganito na lang naging asawa ko, hindi sana siya. Wala na, hindi mo na may babalik. Nakatali ka na. At siya na talaga. O, di ba? Kaya minsan naapektuhan tayong mga nakaraan. Yung mga galit ninyo nung nakaraang taon, nandyan pa rin, umuk-ukuuk pa ilaang. Hindi kayo makakuan, hindi kayo maka-move on. Nangyari na yun eh. Bakit mo pa babalik-balikan? Di po ba? May maidudulot ba na maganda? May babalik mo ba yung... Kaya nga itong mga tatandang ito, mababalik pa kaya nila yung dating templo, the temple, nasira na nga yun eh. Ito na yung bago. The foundation has been laid. Nagsishout na nga ng kagalakan, yung mga kuan, nandiyan ka pa. Ay, napimpintas lahat tayo di. Kasta na ito, agitilala kaya, pasensya kayo na. Kung nadakit, uri nagpipintas, equipments tata. Napimpintas pala, panagdaydayo mo di, uri na one tigitara, palpalakpak kami lang, nukantayo mo na jay. Di kay rik na enti pa nagbanuan, napintas hindi. Amen. Napintas pa yung ulatata. Amen. Kumabalintay mga kantaan latta dajay. Mabalim malata nga salaan dagijay tamburin dancer. Di ba? O minsan kasi ayaw natin ng innovations. Kung makaluma ka, praise the Lord. Huwag mong ipilit yung pagka makaluma mo sa mga makabago. Mas magandang, yung makaluma at makabago, magsama, mas maganda. Di ba? Yun ang mistiso. Kaya nga po, Ilocano ako, hindi ako nag-asawa ng talagang purong Ilocano. Asawa ako ng Igorota. Bakit? Yung anak namin, si Precio, si Agape, si Jonathan, si David, si Renea, si Romjobed, mga mistisong mga yan. Mistiso, bakit? Mga Amerikano lang bang mga mistiso? Halong Ilocano at Igorot. Perfect combination. Ba? Ayun yung kanyon eh. May maliit, may matangkad. Matangkad ako, maliit. Anong resulta? So, ganun po yun. Kaya, paghaluin natin, ang mga ipilpilatan, ganyan lakay ko, ay, makatitilang na kita nga, kabataan mo, kankantada ta, kitang tumat, hilsong, one way, Jesus, kitang tumat, ikang kantanda, dadya ko ba, agsasarak, ipagtipunam, one way, Jesus, agsasarak, gawin nyo ngayon, magkumpos nga kayo ng combination, di ba? Di ba? Challenge sa may music director natin yon. One way, Jesus. Tapos, dinugtong niya, agsasara. Magkadugtong pala, magka-rhyme, di ba? Tapos, sasaya ng tambourine dancer. Tapos, sisigaw naman tayo, hallelujah, amen. Di ba, ganun lang yon.
Itong mga matanda kasi ito, naalala nila, nalungkot sila. If you remain and live in the past, hindi ka makaka-move on. Buti na lang, many are shouting with joy. Purihin po ang Panginoon. Okay. So, kung titignan natin, napakaganda po yung aral makukuha natin dito. Okay, malapit na mag-time. Okay. Okay, doing the work of God, practical points na pag-aaralan natin. Application na doing the work of God does not preclude proper preparation and organization in Extra 3.8. Hindi na kailangan pa na, hindi natin gagawin yan. Kasi kailangan paghandaan. Gaya ng pag-build ng building. Dapat may plano, may ganito-ganito. Hindi. Tignan ninyo yung lesson doon. They just flow with the plan of God. Amen. Bakit? Hindi masamang magplano. Hindi masamang mag-organisa. Pero mas maganda na naaayon sa plano ang pag-uorganisa natin. Maray dayo ti Apo. Amen? Kaya nga may pagkakaiba ang leadership sa spiritual at leadership sa secular. Ano yung pagkakaiba? Sa secular, payabangan eh. Oo, payabangan. Kaya nga, sabi ko minsan, sa aking sabi ko, alam nyo, sabi ko, yung posisyon ay posisyon lang. Posisyon lang ito. Lahat tayo pare-pareho na magtratrabaho. Amen? Ako po, pastor ako, nililid kayo sa pag-worship sa Panginoon, tinuturuan ko kayo para mapalapit sa Panginoon, pero isang ating layunin, mapapurihan at masamba ang Diyos. Amen? You have a responsibility, I have the responsibility. And your responsibility is to worship God and follow the guidelines that as your leader is teaching. Pero pare-pareho tayo sa harapan ng Diyos. Amen. Walang mataas, walang mababa. We are all child of God. Sa mundo lang yan. Buti sa firstborn, hindi po tayo masyado sa mga posisyon. Pero yun sa ibang organisasyon, para bang napakataas sa kanila, bishop. Kaya sabi ko, pastor, gusto mo mag-bishop? 5,000 lang. Yung mga pastor, pastor, mag-bishop ka, 5,000 lang. Ang mahal naman, sabi naman ng isa, ay, mas mura, punta ka sa Bulacan, pastor. Magkano? 2,000. Bakit ako magbabayad para maging bishop? Pag-aaralan natin ang Biblia, if you are called to be a pastor, you are bishop. Because when Paul used the word presbyteros in Greek, in chapter in 1 Timothy, yung ginamit niya po doon, interchangeably, bishop yon. Yung pastor is a bishop. Pag pastor ka, bishop ka na. Bakit ko kailangan pang bibili ng pagka-bishop? I am a bishop because I was called by God to be a pastor. Maraming ang bishop dyan, wala namang pinapasturan. Salamat sa firstborn ngayon, kaya nga kahit na buntis si Sister Charmaine, hindi na namin hinintay mga anak ko. Gusto ko na, pastor. Kasi yung lisensya mo, hindi ko ibibigay ito. Kahit na may lisensya ka, hanggat hindi ka na itatalaga o na ididistino sa isang destino, ang lisensyang ito mananatili sa akin. Because sa atin, hindi tayo basta-basta maglisensya ng pastor. Kailangan ang pastor ay may pinagpapasturan. Kung yung pastor na yan walang pinagpapasturan, hindi yan pastor. Paano ka magiging pastor? Wala ka namang pinapasturan. Paano ka maging bishop? Wala ka namang ino-oversee. Mayroon ka bang ino-oversee ng iglesia? Tapos natawagin mo yung sarili mong bishop? Tapos bibilhin mo pa? Alam, title lang yung mga yan. Ang importante ay naglilingkod ka sa Diyos. Ano man ang itawag nila sa iyo. Kaya kung minsan tinatawag ng bishop, bishop din ako umiimik. Basta ang tawag sa akin, pastor ako. Amen? Amen. Ikaw na yaban ng bishop lang. Ngamawan kanya tayo, ti title nga bishop. Kasi hindi tayo upon the title. We are upon the work. The Filipino Assemblies of the Firstborn is not the title. It is the work. Amen? Amen. Diyan mo ano, niya laki din hilig dan. Kung ang arod kat, apay nga bishop pala, hindi pala arsobishop. Wino niya pa, Brother Mon? Monsignor. Tatawa ako, no? May kinasal ako yung nagkasal, dalawa yung marriage certificate niya.
Yung isang nagkasal, Monsignor. Tapos ang kasal, Reverend, Romy Pader. Tapos Monsignor. Sabi ko, ay, ingkabil kumot ko jacket ko, hanga Monsignor. Senyor. Okay. Mga kapatid, ewan ko, title lang yan. Para bang pataasan lang ng ere. Pero maraming ang may mga titles, wala namang ginagawa. Maganda po, okay, yung mga diakono, paglilingkod ang ibig sabihin yan. Amen? Kaya pag pinili ka, in-approach ka ni pastor, sister, ikaw ay isang kandidato na ganito, mag-pray ka na. Bakit? It is a calling. Amen? And because it is a calling, hindi yung title. Ay, diakonisa ako. Hindi yung title na yan. Tanong, are you living with that title? That's the number one. Number two, are you doing the work of a deacon or deaconess or a pastor? Kaya hindi lang po title. Yun lagi kong pinapaalala, hindi lang po title. At sa pag-organisa po, sa pagpaplano, hindi po natin titignan yon. Yung leadership kasi mga kapatid ay nakabase sa kaparaanan ng Diyos. Ng Diyos. Amen? Okay, so sa church natin, we have the organization, but sometimes we are led by the Holy Spirit. Kahit na nakaplano tayo, kung ang leading ng Panginoon sa atin, ito ang gawin natin. Tingnan nyo nga, sino ba naman ang magpapatayo ng building? Ang una mong ipapatayo, yung altar? Hinuli mo yung foundation? See? Pero ito yung plano ng Diyos eh. Amen? So, ganun po tayo. So, it is a matter of the leading of the Holy Spirit of the Lord. Now, sa gawain ng Panginoon, God requires unity. Tingnan ninyo nagkakaisa lahat sila. Ginawa nila yung kanilang gawain. God's people are united in the purpose and goal. Ano ba yung layunin? Ano ba yung layunin ng kanilang gagawin? Magpapatayo ng templo. Nagkaisa sila doon. Ano man, saan man sila grupo. Ay, mas maganda yata doon ako kay Cadmiel. Doon ako. Para bang pag sa PNP, okay. Pupunta na lang ako sa Pupunta ako sa Yat Salaminos, may tatlong Okay. May BFP, may POSO, at may PNP. Okay. Sabi ng isa, mas maganda sa PNP. Yan, ang ganda ng uniforme pa. Ang gwapo mo pag naka-uniforme ka. Sabi ng mga iba, mas maganda sa POSO. Kasi sa POSO, nagmamando ka ng traffic. Yan, di ba? Ganda. At hindi lang yan, marami ka pang gawain sa POSO. Okay, maganda rin. Mas maganda sa BFP. Bakit? Hindi araw-araw may sunog. Okay, magandang trabaho. Kasi hindi araw-araw may sunog. Yes. Sabi ko nga, oo nga no, maganda rin magbumbero pala. Kasi hindi araw-araw may sunog. Hindi kagaya ng pulis, araw-araw may krimen. Hindi kagaya ng puso, may araw-araw may banggaan. Sa BFP, araw-araw ba may sunog? Wala. Ganda no? Ganda ng trabaho nila. Kaya pag-isipan nyo, kabataan. Pagpipilian nyo, BFP, PNP, o Army. Mapunta ka na lang sa BFP. Oo. Di ba? Wala. Kaya lang, pag may sunog naman, yun, pag may sunog, may kalamidad, sila naman ang front liner. Pero hindi naman araw-araw na may sakuna. Ay, sa pulis, araw-araw may krimen. Diba? Tignan po natin. Mga kapatid, hindi nila tinignan yon. Hindi sila ay dito ako, mas maganda kay Cadmiel. Kunti lang ang trabaho. Dito ako sa kay Hanadab. Kunti lang ang trabaho dito. Ay, dito lang hindi. Kung saan sila na italaga, dun sila. At mayroon silang isang layunin, nagkakaisa sila. Sa church din po, ganon. Hindi porket, apay nga ni Pag-Jim Ulatan, tikwan. Agsalsalan ka, apay na yung kastoy.
Gusto daw wala mapapansin. Hindi. Ano ba yung kaya mong gawin? Gawin mo na, Amen? Bakit sa lagi na lang si Sister Daisy ang supervisor? Di ka sarito, Mr. Daisy. Sister Daisy, sublatan ka maminsan. Di ba? Ganon, di ba? Ganon po yun. Ano mo mga kayam? Sister, sinublat naman. Baka maging pastor, kaya kumodeta ministry. Sinublat naman. Sigurado nga masapa ka. Kasi dapat siya nauuna dito. Pero minsan nauunahan siya. Di ba? Bagay niya kasi wala siyang asawa. Wala siyang pamilya. Bagay siya. Pwedeng pumalit sa kanya si Sister Malo, si Sister Bing. Pwedeng pumalit sa kanya. Oo. Kasi mga single yan. Oo. Hindi kagaya na ninyong mga may asawa na agluto kay pa, kada kay suda katahanan. Di ba? Pakanin nyo pag yan nakyo, suda katawan. So maganda rin kung minsan nang walang asawa. Pwede rin si Brother Guding na pumalit. Ni Brother Guding mo, nag-Sunday school sa superintendent. Pwede rin, kasi wala rin siyang anak. Ay, mayroon pala. Meron siyang anak, malaking tao. Oo. Okay, so, pwede po. Ano man, basta voluntaryo kayo, pastor. Siya mamati sa mublang agpastor tata. Ikaw na, padasa mo tag-sermon. Amen. Ganun lang yun. Ganun lang. Pastor, padasa mo tag-sermon. Nakapapaot ka lang unang sermon. Syakman tag-sermon na pagbit lang. Okay. Gusto mo Amen? Magboluntaryo tayo. Huwag na yung kwan. Ni pastor, nakalimutan niya yung pangalan ko. Gusto ko rin naman sumali sa Army of Provider. Hindi man niya ako sinali. Apa yung orayong pa lang isali na ka. Mapangkan ilistanak. Sister. Kung naman kini Sister Stacy, ilista naman Sister Stacy. Bakit? 50 lang binibigay nila. Ako, magbibigay ako ng 5,000 monthly. Oh, praise the Lord. Amen. Di ba? Ganun lang yun. Hindi po kanyan. Hindi po yung, huwag mo nang hintayin na i-appoint ka pa. Kung talagang alam mong kaya mo, volunteer. Di ba? Sa Pugo, nabilis ako sa Pugo kahapon may devotion at birthday, pumunta kami. Tapos yung testimony, yung birthday celebration, sabi niya, desire ng aming pamilya, sabi niya, hindi man gusto namin sabihin ngayon, pastor, sabi niya, sinabi nila kay pastora, gusto namin kami yung magpatayo ng CR sa labas para sa Panginoon. Hindi na kinailangan ni pastor sabihin, sister, hindi. Sila na nag-volunteer. Kung kunahin mo, pastor, siya man tlate, kwan, yung agpagpagatas, ni kakasi mo ni Sister Dalisa, siya mamot, tulungak man ida, praise the Lord. Uri taga-kwalaang, taga-timpla. Taga-alat, ubing. Di ba? Taga-kilo. Hindi, magboluntaryo tayo. Huwag na natin hintayin ni-appoint pa kasi minsan, inahintay kasi natin yung appoint. Kailangan may pagkukusa. Amen? We need unity on that matter. Purihin po ang Panginoon. So, ganun po yung gawain ng Panginoon. We need to volunteer. Kung ano yung kaya natin, gawin natin. Itong mga ito, it's a lesson that we have. Kung ano yung kaya nila, yun ang ginawa nila. Purihin po ang Panginoon. And, ano pa? Dami nga Kung maluwang lang itong church natin, ang daming mga naiisip na ministry na gusto natin gawin. Kasi sa mga pinupuntan kong mga churches, di ba? Yung mga sa Korea noon, yung mga nanay, di ba yung mga nanay, minsan nadidistract sila sa kanilang mga anak. Gaya niya, di ba? Takbo ng takbo si Anika. Nadidistract. Tapos mamaya, pakarga. Mayroong building sila na ang mga nandun lamang, yung mga nanay na nagpapa-breastfeed, doon sila. Ayan, doon lahat. Tapos yung mga hindi nagpapa-breastfeed, yung mga bata na ganito, mayroon silang playroom. Walang problema yung nanay nandun nag-enjoy na nag-worship. Bakit? May nag-aalaga sa mga bata. Ang gandang minister. Sabi ko, ang ganda, ganito sana sa church namin. Kaya lang, wala naman tayong ganong kalaking building. Sabi ko, ganito sana sa building namin. Sabi ko, pero isa lang pong kung ano yung may tutulong natin, gawin natin, purihin pong Panginoon. Amen? Gaya ngayon, alam nyo ba na kailangan nating i-extend ang church natin, pero wala na tayong pag-extendan? Wala po. Dito, pag i-extend natin, gigabain natin yung multipurpose, nandyan hindi pwede kasi nandyan yung
yung bega dito niya, hindi siya pwede. Masisira yung buo kung diyan tayo aatras. Gigibain ulit natin yung legacy ng mga bagbag boys. Okay. Si Brother Virgo daw yun. Okay. Yung mga nag-construct dyan. Okay. Makukan natin. At saka maganda pa naman. Kung mag-second floor naman tayo, paanong second? Medyo mahirap din. Kaya may suggestion, sabi niya, kunti lang maidadagdag, pero marami na rin, sabi ni Jonathan. Gigibain daw natin yung likod, iyadano na naging gana di plan box. Di ba? Ganda rin yung plano niya, di ba? Tapos ito, babaguhin daw yung hagdan ng second floor, idediretso na yan. Sabi niya, babaguhin natin yung bubong. Sabi ko kay Jonathan, kaya mong igawa ng plano? Kaya ko, sabi niya. Kaya lang nahihirapan talaga ko sa pagkwenta doon sa bubong. Huwag kang mag-alala. Nandyan si Brother Roland na magkwenta sa bubong. Di ba? Division of work lang yan. Di ba? Pwede rin yun. Ayan, tinatats ka ng Panginoon. Pastor, akin na yung extension. Amen? Sino ba naman kami ng board ng tatanggi? Ikaw na nga nagbo-volunteer. Thank you, brother. Amen. Di ba? Ganun na lang. Amen. Ganun lang yun. Gawain naman ng Panginoon ito. Kaya kung mag-extend tayo, yun po. At yun po ang ipepresenta natin sa anniversary natin. Sinabi ko na kagad, di ba? Yung Blue Bills offering na 70 at saka yung yun ang proceed noon. Yung Yellow Bills na 70 kasama doon. Di madali lang yan. Amen? Kaya yung anniversary natin, 70 years, mayroong patutunguhan. Amen? Hindi lang natin mararanasan yung papuri natin sa Diyos at hindi lang tayo magpapasalamat sa Panginoon. It will be an opportunity for us to be used by the Lord. Para yung Panginoon. So, yan po yung talagang extension na yan. Gigibain natin yan. Hanggang sa may plant box. Hindi natin naalisin yung plant box. Siyempre, nandyan yan. Hanggang doon lang. Manayunan mo tama. Ilan din may dadagdag dyan? Madadagdagan din dyan ng ilang mga upuan. Tapos sabi ni Brother Jonathan, lahat ng mga upuan na yan, palitan na ng ganito para mas maraming makakarga. Siguro, Pastor, bagik niya may isang atugawan. Praise the Lord. Amen. Ganun lang yun. Wag na tayong maghintay. Wag na tayong maghintay pa. Sabihin, Pastor, bagik niya may isang atugawan. Ngamahamot ka na nga, magsigatang titugaw, nangyapit itsura na. Presyoa mo na, titan mo yung treasurer. No, tiginatang mo, pink, blue, black, assorted. Ayan. Maganda rin. Okay. Alam niyo po, isa pa pong makikita natin dito sa paggawa nilang templo, praise God should be the daily activity in response to every believer. Alam niyo po, sa bawat ginagawa natin sa araw-araw, God must be worship, praise sa bawat gagawin natin. Alam niyo po ba in practicality, bawat isa sa atin may ginagawa bawat araw. May mga tagumpay tayo nakakamit bawat araw. Anuman klase, anumang kalagayan ang kinalalagyan mo. Sabihin mo man, I am a plain housewife. Plain housewife. But you have victories in every day. You have a work every day in your life. Daily, may ginagawa ka sa buhay mo, di ba? May ginagampanan ka, ginagawa ka sa buhay mo daily. At yun, katagumpayan na yun. Bakit hindi mo isama ang pagpupuri sa Diyos? While working, worship God, praise God. Amen? Ganda rin, no? Habang nagwi-wielding ka, sabay mo rin, kumakanta ka. Di ba? Habang nagmamaneho ka, kumakanta ka. Kaya ako, kumakanta ako kung ano-anong kinakanta ko, habang nagmamaneho, naalala ko yung mga kanta ko. Yung mga lumang kanta. Maganda po yun. Nagawin natin. Daily, while you are working, isabay mo ang activity na pagpupuri sa Panginoon. Tingnan ninyo, hindi nakakapagod ang mga gawain. Amen? Amen. And then,
Pang-apat po, while doing God's work, be sure to take time to celebrate His faithfulness. I-sure ninyo na magyan nyo ng oras na i-celebrate nyo yung kabutihan ng Panginoon. Alam nyo, bawat matapos ang araw, dapat nandun ka sa yung kwarto o sa yung umiwalay ka, sabi mo, thank you, Lord. I have finished the job. I have finished my work sa buong maghapon. There are hassles, there are troubles that come, but thank you. And I worship you and I praise you because you are with me even in times of trouble. Purihin pong Panginoon. Amen? Lahat naman ng ginagawa natin may hassle. Hindi naman madali ang ginagawa natin, di ba? Adaya hang narigat nga ramidon, pati mangan narigat. Di ba? Hindi ba mga kumain ka, wag ka na sanang ngumuya. Diretso na sana, no? Bakit ngumuya ka pa? Kaya nga, pag pinapanood ko yung Coming to America, yung biro mo may magtututbrush sa kanya. Ganyan na lang siya. Naalala niyo yung pelikulang yon ni Eddie Murphy, Coming to America. So, para bang gusto natin ng mga panalahat. Instant na lahat. Okay. And 5, never allow memories of the past to overshadow God's present blessing. Ito yung sinasabi ko kanina. Never allow the memories of the past overshadow the presence of God today. Huwag mo nang alalahanin pa yung mga nakaraan. Yung mga blessing mo ngayon, ang tingnan mo na. Never allow the memories of the past overshadow the God's present blessing. Bless ka na nga ngayon. Tingnan mo ngayong itsura mo, gumanda ka na ngayon, alalahanin mo pa yung mukhan mo doon. Yung mga nakaraan, huwag mo nang alalahanin pa. Ako, kinalimutan ko na yun eh. Mga nakaraan na yun, I am not affected. Kalimutan mo na. O remangkot, no, sinaktan nila ako. Hindi, kahit na sinaktan ka noon, ano pa man. Ngayon, binibless ka ng Panginoon. Amen? Kaya nga po, today, you are enjoying the blessing. Inoon, marami mga nangyari sa nakaraan, huwag mo nang alalahanin yon. Hindi na makaka-apekto lang sa pag-move on mo. Mangigawid laeng kanyam, iti panagarunsam, iti trabaho ni Apo Dios. Purihin pong Panginoon. Amen? And last, the praise of God's people should be open, reach the ears of those around them. Dapat po, yung papuri natin, naririnig ng mga nakapaligid sa atin that we are worshiping God. Purihin pong Panginoon. Sabi ko kay Pastora, apay no kwa, kung nakita Pastora, I'm suggesting na kinuntra na eh. Kasi para ganito, sabi niya, pwede kayang gumigising ako ng alas 4, sabi ko. Pwede kayang magkaroon ng online prayer with the pastor. Yung mga gustong makisabay, kukan ko, sabi niya, huwag na, private devotion mo yan, sabi niya. At saka, yung balai mo, araw-araw may morning devotion na. Sasabayan mo pa. So, yun ang sabi niya. Oo nga naman, no? Baka mamiss ko, dalang arod, balayan ko, dalang arod, tapos mag-morning devotion ang mga inaldaw, nga, sabi ko, maganda rin sana yun. Kaya lang, ang point, how about your private? Sabi niya, okay, okay. I consider. Sabi, simulan ko sana ganito. Hindi. And I come to realize na kailangan din natin na iparinig sa mga tao yung mga papuri at pagsamba natin. Amen? Amen. Na makita nila na tayo ay nagagalak. They shouted, sabi niya, the verse 13, buksan ninyo. Di ba? They shouted, sabi niya doon, na not all have heard, di ba? Okay. Sa aking amplified version, sabi niya sa verse 13, so the people could not distinguish the shout of joy from the sound of weeping of the people. For the people shouted with a loud shout, and the sound was heard far off. Nangngagda. And that's the Pentecostals. Amen. Amen. Maka-istorbo na gito yung Pentecostal. Nung unang mga panahon, ganun talaga. Di ba?
Maingay ang magpuri ang mga anak ng Diyos kasi nag-iingay sila para sa Panginoon. Amen. So nga, ang kayong mabaing, agiriag, agirikis kay ka kayo ti Apo. Una, Pastor, ang verse 13 ka, nagduma ko na adda dagiti agsangsangit, gapu ti ladingit, dada mo dagiti agsangsangit, gapu iti. Ay, kamot may, basta tidayawom ni Apo Diyos. Amen. Ngayon, importante, huwag ka nang mamuhay sa katapanan. Okay, time, we have 5 minutes before the time. Is there any question? Okay. Kung wala po, niling kong tumayo po tayo because I want to present something from the CE department, from the Bible School. Okay. Glory to your name. Awitin nga po natin yung koro ng isusuko ang lahat. Okay. Alam ba natin yon? Kaya't maglilingkod, singing. Kaya't maglilingkod, isusuko ang lahat. Sa Kanya na nangako at umibig ng tapat. Susunod anuman ang maging kalagayan. Mamumuhay sa Kanyang kalooban. Ulitin po natin. Ya't maglilingkod, isusuko ang lahat. Sa Kanya na nangako at umibig ng tapat. Susunod anuman ang maging kalagayan. Mamumuhay sa Kaniyang kalooban. Panginoon, salamat po sa pag-aaral po namin sa mga Israelita na bumalik po mula po sa pagkabilanggo, sa pagkaalipin. Kanila pong itinatag ang altar ng pagpupuri at pagsamba. Kanila pong sinamba at pinuri ka dahil sa pagsamba nila, they are motivated, they are encouraged, O God, to continue the work that you have started in them. Yung pagbibuild po ng temple. Panginoon, as we worship you, nakikita po namin that as the Israelite before, we are also, Lord, to expand your kingdom. Lord, na ipakalat ang iyong ebanghelyo para po mas marami pang taong makakilala sa inyo. And Lord, kaya niyo po kaming gamitin sa iba't ibang kaparaanan. Ilagay mo sa puso namin ang pagkakaisa para ma-reach po, marating po ang kalagayan na nais mo naming marating at may pahayag po, mabuild po ang iyong kaharian na magbibigay kaluwalhatian sa inyo. Give us the attitude of praise and worship in our daily endeavor. Lord, give us the unity in doing your God's work. And give us, O God, the heart and zealousness na gawin kung anuman yung makakaya namin para po sa iyong gawain. We entrust our life to you. We entrust our abilities, our capabilities in your hand, O God. Use us as your instrument. Thank you very much. Thank you, Lord. We give you all the glory, the honor, and praises in Jesus' name. Amen. Give me 5 minutes, sister.